Hello guys, good morning. Yung kakatapos lang ng ating workout for today. Bali short distance lang, mga 12 to 13 kilometers. Hindi kasi magkaparehas yung yung Strava at yung GPS ng ng wheelchair ko. So ang first half niya ay 6 kilometers na easy. Mula dito hanggang Kasitrusan dyan sa Buliwao. And then parang 6.5 yun kung sa sa Strava, pero sa GPS parang 6.1, kaya parang merong difference. And then yung second part niya ay scenario based road training. So ang scenario based road training, mga kapatid, ay nakadepende sa pangangailangan ng minsan nagme-maintain tayo ng race pace, minsan nagkakaroon tayo ng rest. Sa mga running community, fartlek yata ang tawag nila doon. May speed, may easy, may tempo, mga ganyan, pinag-mix sa isang Pero sa wheelchair racing, SBRT ang tawag ng coach ko dati sa ganon, scenario based road training. So yung yung sa second part niya, yung meron siyang 1.5 na na straight. And then meron tayong 1 kilometer na tempo. May 1.5 na tempo threshold din. And then meron tayong tatlo yata or apat na 100 meter. Tapos may dalawa tayong 400. So depende sa pangangailangan, tsaka depende din sa terrain, dahil dito sa Quezon medyo so hindi tayo makapag-maintain ng ng maayos na pace. Pero mas maayos na rin yung ganon, kasi sa road racing naman hindi mo naman din alam kung saan ang venue ng pupuntahan mo, unless yun at yun ang magiging terrain. Gaya ng A6, laging Manila, flat lang siya. May konti-konting false flat, pero hindi naman sobrang mahirap. Sa lahat ng half marathons na nasalihan ko, parang yun yung pinakamaayos ang daan. Ang kumakain lang talaga ng oras doon is ang daming tao. Ang hirap ang hirap mag overtake sa mga and then after ng ating scenario based road training, nag cool down tayo. Yung last 1 kilometer, parang cool down na lang yon. Natapos natin siya ng around 7 siguro. So ayun yung ating workout for today. Pinapamiliarize lang natin yung ating sarili din sa mga possible na scenarios sa isang road racing. So short lang tayo today. Kahapon kasi is nakapag long slow distance LSD. Hindi ko rin alam bakit ganun ang tawag, long slow distance, parang wrong grammar. Pero long slow distance, parang wrong grammar, no? Pero yun ang tawag nila hindi natin mababago yon. Yun ang tawag sa mga running community. So that's it for today. And then bukas siguro magte-threshold run tayo. Kung hindi man threshold run, depende sa kondisyon ng katawan. Basta ang nagiging focus natin is matamaan natin yung apat na training activities sa isang linggo. Meron tayong interval. Usually ang interval ko is 150 to 200 meters lang, 10 sets. Meron tayong LSD, kahapon tapos ko na yon. And then nung Wednesday natapos na rin ako sa tapos ngayon meron tayong scenario based road training. So ang hindi pa natatapos is tempo. So bukas siguro magte-tempo ako, pero depende kung medyo mabigat ang katawan natin bukas. So we will be going for an easy run lang, pero mahaba. Pero kung okay naman, we'll do a threshold.
program. So matagal pa naman yung ating competition, kaya ang malapit ay yung sa July 19. Meron tayong short lang, 3 kilometers lang tsaka 6. Bali ang combined distance niya ay 9 sa Clark. Sa Clark po tayo sa 19. So that will parang hindi ako nasanay sa mga short. Majority ng takbo ko ay 5 above or 10 above, gano'n. Maliban lang kung intervals. Pag mga intervals kasi short lang talaga yon. Maganda na pag umabot ka ng 5 to 6 kilometers. Ang purpose naman ng interval is to familiarize yourself with faster propulsion. Nakafocus siya dun sa speed. So for runners naman, ang purpose ng interval is for you to be familiarized with, ganun din, familiarized with speed. Yung para kapag naglo-long distance ka, yung cadence mo na improve, yung economy ng takbo na improve. So yun yung purpose ng interval sa long distance running at saka wheelchair racing. Meron at meron, dapat hindi siya natatanggal. Ang tempo naman, ang purpose ng tempo or yung threshold, yun yung pinapamiliarize niya yung katawan mo para mag-stay siya na komportable bilang uncomfortable. Parang weird, no? It lets your body be comfortable while being uncomfortable. So medyo weird. Mas maging comfortable kan. Parang ang tinitest noon is yung mo, yung threshold mo. Kung ang race pace sana ay 100%, ang tempo is around 70 to 80% of your maximum effort. Pero na-maintain mo siya ng matagal. So minsan ginagawa yan ng 1.5 pataas, 1.5 to 3.5 ganyan. Tapos magre-rest ka ng konti and then may mga mahahaba rin na ginagawa yan. May mga gumagawa niyan ng mahaba, mga 5 to, depende sa pinaghahandaan mo. And then yung pinaka bread and butter ng long distance running at racing is yung easy runs. Pag gusto mo daw bumilis, lumakas, more on easy runs ka para hindi ka agad ma-burn out. Kapag ka easy runs, ang majority ng runs mo kasi you will still have an energy sa mga succeeding na na mga araw. So yung mga LSDs, majority niyan ay yung easy runs lang. Kahit mahaba, kahit umabot sila ng 3 to 4 hours dyan sa kalsada, ang mahalaga ay easy runs lang siya. Hindi siya masyadong yung kahit na nakakapagsalita ka pa rin ng maayos. So yun yung easy runs. Zone 2 kung tawagin ng mga mga runners. Sa naman sa wheelchair racing, kapag ang gamit mo ay yung University of Illinois style, ang tawag nila ay perceived effort. So sa amin is perceived effort number 8 or 8 to 12. Yun yung mga easy runs. Yung kahit na paulit-ulit kang gumagawa nun araw-araw, makapag-train ka pa rin kasi nga easy runs lang. Ang intervals kasi ay hindi pwedeng araw-arawin. Dahil pag inaraw-araw mo ang intervals, kahit na maigsi yan, you are prone to injury. Minsan-minsan lang yun ginagawa. And if you want to reduce yung weight mo while also training without losing your yung muscles, easy runs ang pinakamaganda, long runs. So para makapag long run ka, kailangan mo ng easy pace lang para bukas may enough energy ka pa para gawin ulit yung activity. So
pag long runs ang ating mga kan, nakakabit yung ating kan dito, tubigan dito sa harapan. Pero kapag ka mga short distance lang, dito lang tayo sa bahay. Yan lang sa harap. Nakatatlong workout na tayo for this week. Bukas meron tayong isa ulit. Most likely threshold ang training natin bukas. So that's all for today and have a blessed day.